Ang title po natin ngayon ay ang mga dapat gawin ng mga may pananampalataya sa Diyos. 4 na talata po ito sa Hebrews chapter 12, verse 14 hanggang 17. Okay, sa binasa po natin kaninang mga talata, meron po tayong 4 na bagay na tututukan. Ito pong 4 na bagay na ito, yung mga tagubilin, yung mga dapat natin gawin. Una po, matatagpuan po sa verse 14, yung kinakailangan ay makasundo ang lahat. Pangalawa, mamuhay ng may kabanalan o magpakabanal, sa verse 14 pa rin. Sa verse 15, huwag magtanim ng sama ng loob. At sa verse 16, huwag makiapid. 4 na bagay po na kung titignan po natin ay simple lang dahil maiksi lang, pero ito po ay napakalaking impact po, napakalaking gampanin po nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. 14. Una po, ang nais po ng sumulat na para sa mga mananampalataya ay makasundo daw ang lahat. Dapat bilang isang Kristiyano, ang iyong patotoo, nais ng sumulat na ipaalala sa lahat ng Kristiyano na mamuhay po tayo ng mapayapa sa lahat. Titignan po natin ang Romans chapter 12 verse 18 to 21. Hangga't maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Live at peace with everyone. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ito po ay hindi madaling bagay na ang nais para sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya ng Panginoong Hesus, you will be living at peace. Wala kang ka-conflict, wala kang kagalit, hangga't maaari walang nagagalit sa'yo, parang napakahirap. Pero ang sabi ng Panginoon, yan sa Romans chapter 12, isa sa mga tagubilin ay kung may nakagawa sa iyo ng hindi maganda, may nakasakit sa iyo, may nakaargabyado sa iyo, anong kailangan mong maging tugon? Una, huwag kang gaganti. Dahil kung titignan po natin ang talata, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang paghihiganti ay sa Kanya. Hindi po sa atin. Okay? Napakalinaw po. Ang paghihiganti ay akin, sabi ng Panginoon. So kung may nakagawa po sa atin ng hindi ka nais-nais na mga bagay, hindi po sa atin binibigay ang go signal para gumanti. Sa halip, ang maging tugon po natin ay gawan ng mabuti ang ating kapwa. Actually, hindi nga kapwa ang ginamit eh. Sino daw ang kung sinong nagugutom, kaaway. Hindi lang basta kapwa, kasi kung yung kapwa lang, maaaring goods naman kayo, maaaring nagmamahalan kayo. Pero yung kaaway, na sinasabing kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw ang iyong kaaway, painumin mo. Yan ang nais ng Panginoon. Sa isang mananampalataya na mamumuhay ng may kapayapaan. Mabubuhay ng payapa kasama ng lahat. Huwag magpadaig sa masama, daigin ng mabuti ang masama. Yan. Una na ninanais ng sumulat na gawin natin bilang mga Kristiyano. Huwag maghihiganti, dahil ang paghihiganti, ang Lord ang may-ari niya. Kanya yan. Ang isusukli po natin, tayo pong mga tao, likas po natin kapag may nakagawa sa atin ng masama. Automatic, ang gusto nating magawa, mangyari ano? Makagante, makabawi, or makamanos man lang. Tama! Dahil kapag hindi mo nagawa yon, sa ating lumang likas, pag hindi mo nagawang makabawi or makaganti,
halos sumabog ang dibdib mo sa galit dahil hindi ka nakaganti. Di ba, nung bata lang tayo, kapag halimbawa sa eskwelahan, pag tinapit ka ng kaklase mo, sabay takbo siya, hindi mo nabawian, gigil na gigil ka, di ba? Tinapon yung baon mo, kinuha yung baon mo, hindi ka makaganti, galit na galit ka. Yan ang likas na damdamin nating mga tao. Tapos, kung sakaling makabawi ka, sakaling makaganti ka, sakaling magawa mo yung gusto mong gawin sa kanya, anong pinaka mararamdaman mo? Ang sarap ng feeling ng nakakaganti or nakakabawi. Dahil yan yung likas nating mga tao. Pero, bilang mananampalataya, ito'y tagubilin sa atin na hindi na dapat ganyan ang buhay natin. Hindi na dapat ganyan ang mindset mo. Bakit? Buong buhay mo, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay ipinagkakatiwala mo sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Sa pagpapaubaya, pagtitiwala natin sa Panginoon na siya ang gaganti, gaganti siya hindi sa paraang gusto natin. Gaganti ang Panginoon sa paraan na ninanais niya, sa paraan na gusto niya. Dahil ang masusunod ay ang kanyang kalooban at hindi ang ating kalooban. Napakagandang statement na ginagawa ng mga Pilipino kapag may nakagawa ng atraso sa iyo or maaaring may utang sa iyo hindi ka binayaran, sinalbahe ka, ginawan ka ng masama at ang reply mo ay ipagpapasa Diyos ko na lang. Napakaganda kung totoo. Pero kung hindi, sa nguso lang, hindi sa puso, walang kwenta yan. Mindset po yan ng mga walang pananampalataya sa Diyos. No? Ang mindset po ang dapat na mindset ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, ang gagawin sa ating masama, susuklian po natin ng kabutihan. Aray. Mahirap. Una pa lang po yun. Pangalawa, sa verse 6 chapter 6 ng Luke 27 to 28, si Jesus Christ po ang nagbilin nito. Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Dito po tayo hirap na hirap tanggapin eh. Love your enemies. Bless those who curse you. Pray for those who oppress you. Sinasabi po yan sa banal na kasulatan. Hindi po sinasabi yan ni pastor. Ang nagsasabi po niyan ay ang salita ng Diyos na dapat natin gawin. Pangalawa, sa verse 14 pa rin, magpakabanal. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So ito po, ang tawag po dyan ay positional holiness. Ang kalagayan po nating banal na sa harapan ng Diyos dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay ay itinuturing ng banal. So once you place your faith on Jesus Christ, ang position mo, ang kalagayan mo, ikaw ay banal. Kaya po pansinin niyo si Paul, nang sinulatan po ni Paul ang mga kapatiran, yung mga sulat niya sa mga churches, to the saints in, ganyan, ba? Sa Tagalog, sa mga banal sa, yung mga lugar, Corinto,
Thessalonica, yung mga lugar. Sino ang tinuturing niya mga banal? Ang mga mananampalataya. So, positionally, sa harap ng Diyos, ang kalagayan mo ay banal ka na talaga. Dahil sa biyaya yan ng Panginoon. Okay? Next verse. Sa 1 Peter naman, chapter 1, verse 14 to 16, ito naman ang tagubili ng apostol. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon, nung kayo'y wala pang pagkaunawa. Noon daw, ibig sabihin nung hindi ba daw tayo mananampalataya. Okay? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kapag nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kung titignan po natin yung kanina, we are declared holy. We are saints. Banal tayo dahil sa biyaya ng Panginoon nang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Dito naman, practical holiness. Ilalapat natin, i-action natin. Kaya nga sinasabi dito, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Yung action natin, yung mga gawa naman natin, magpapakita na tayo ay banal. Okay? Una, positional holiness, then practical holiness. Hindi pwede na iisipin mo or aangkinin mo, tatanggapin mo na ikaw ay banal dahil sa ginawa ng Panginoon, pero walang nangyayaring pagbabago sa buhay. Hindi nakikita na gumagawa ka ng may kabanalan, nagpapakasasa ka sa kasalanan, walang practical holiness dun. Hindi natin ginagawa na magpakabanal sa lahat ng ating gawa kung tayo ay namumuhay sa pagkakasala. Ito ay panawagan po. Ulitin ko po. Ang Hebrews po ay panawagan sa mga mananampalataya. Okay? Kaya una, live at peace with everyone. Be holy. Nagpakabanal tayo dahil lang siyang nagligtas sa atin ay ang Diyos na banal. Kaya ang nais niya, mamumuhay tayo ng may kabanalan. Ibig sabihin ba nun, kailangan perfect na ako, hindi na ako magkakasala? Alam po ng Panginoon na meron pa rin tayong mga kahinaan. Pero ito'y utos na kailangan gawin, bagamat hindi mo kayang perfectin, pero make it a point. Pagsumikapan po natin na mamumuhay tayo ng may kabanalan. Alam naman po natin yung ibig kong sabihin. Yung buhay natin, before natin makilala ang Panginoon, kung makagagawa tayo ng kasalanan, hindi po tayo masyadong nahihiya. Tama po. Pero nung nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Yesus, pag may nagagawa tayong pagkakasala, di ba kulang na lang malusaw tayo kung saan tayo nakatayo o nakaupo. Kung maaari, maglaho na lang tayo kasi hiyang-hiya tayo sa Panginoon. Tinubos niya ako sa aking kasalanan, then makakagawa pa rin ako ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ang hirap, di ba? Hiyang-hiya tayo. So, yan po ang buhay ng may kabanalan. Hindi mo na nanaisin na magpatuloy sa pagkakasala. Ang nanaisin mo ay sundin ang kalooban ng iyong Ama na nagligtas sa iyo dahil siya ay banal, ikaw din ay kinakailangan na magpakabanal. Number 2. Number 3, huwag magtanim ng sama ng loob. Yan. Ito pong pagtatanim ng sama ng loob, hindi po makita to sa labas. Hindi mahalata minsan nakatago sa kaibuturan ng puso. Ang sabi sa sulat ni Pablo sa mga Efeso, ika-4 na kabanata, 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Doon pa lang, ang linaw na ng instruction, Sa halip, maging mabait kayo, maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam naman po natin, mga kapatid, bata pa tayo, naririnig na natin yan. Bakit ba hindi mo magawang magpatawad? Ang Diyos nga, nagpatawad. Totoo, di ba? Pero kung talagang i-apply mo na sa buhay natin,
Totoo, it's not easy to forgive and forget. Hindi madali. Kasi likas natin yan, mga tao. Pero bilang mananampalataya, ang mindset natin, ang nais ng Panginoon, kinakailangan na natin iwaksi ang mga sama ng loob. Pag sinabi ng nguso mo na pinatatawad mo na yung tao o kinalimutan mo na yung nagawa niya sa'yo, dapat nakatugon yun sa puso, hindi sa nguso lang. Kahit sa mga mag-asawa, di ba sabi nga nila, yung biruan ng mga matatanda sa mga mag-asawa daw eh. Oo, pinatawad na, pero pag nagkagalit, binabalikan. Nagiging historical daw si Mrs. Binabalikan yung kasaysayan ng nagawang kasalanan ng asawa. Kasi nandun pa pala sa kanyang puso. Kim-kim pa pala niya, dala-dala pa pala niya yung nagawang kasalanan sa kanya. Sinabi niya, oo, napatawad niya na, pero hindi pa rin totally nakalimutan. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, panawagan sa atin, iwaksi na po natin ang sama ng loob. Diba? Natural na nalikas natin mga tao na nagtatanim tayo ng sama ng loob. Minsan nga, maliit na word lang. Alam niyo yun? Maliit na salita lang. Minsan nga, joke lang eh. Pero, pag tinanggap nung iba, alam mo, napakalaking kasalanan na sa kanyang nagawa. Yung galit, talagang, eto pa, kakausapin si ganito, alam mo ba, si ganyan, sabi sa akin, ganito. Atin-atin lang. Tapos si Sigan, atin-atin lang, sabi ni ganito, sumamalaw loob niya, sa nasabi ni ganito, na ganyan. Yan, atin-atin lang. Yan, yung atin-atin lang na yan. Lahat na kayo, naging masama ang loob. Kaya alam nyo ba, may mga churches. May mga churches na nagre-rebelde sa kanilang mga pastor o sa mga leader ng church. Bakit? Nag-uumpisa sa maliit na tampo o sama ng loob, tapos gagapangin na yung mga kapatid. Hanggang sa lahat sila, yun ay maging thinking. O, sinong kumilos doon? Kalaban. Yung maliit na sama ng loob na yon, anong kasunod nun? Galit. Kapag lumala pa yon, nagtagal pa yon, puot. Yan. Kaya dapat sa mga mananampalataya ang panawagan ay iwaksi na daw po natin ang sama ng loob. Kasi ang tawag diyan, nagpapaalipin ka pa sa bagay ng lumipas. Ang susi para maiwasan ang sama ng loob, forgiveness pa rin. Kinakailangan pa rin matuto tayong magpatawad. Tayo ay pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo. Yan din po ang nais ng Diyos na gawin po natin sa ating mga kapwa. No? Kasi po, alam niyo po, yung mga kapatid o yung mga tao po na may daladalang sama ng loob sa buhay nila, ano yan? Naaalipin ka. Tingin mo ba, panalo ka pag dala mo yung sama ng loob niya? Ang hirap nun. Nating ipapaubaya sa Diyos, ipapaubaya sa Panginoong Hesus, ibibigay natin sa Kanya yung ating mga pasanin, yung ating mga dalahin. Makakatakbo po tayo sa takbuing inihanda para sa atin. At sabi po ng Panginoong Hesus, di ba? Ang magnanakaw ay napaparito upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Pero siya, naparito siya para ano? Tayo ay magkaroon ng buhay. Buhay na kasiya-siya. He wanted us to have a life that is full. Ngayon, kung sa puso mo may dala-dala kang sama ng loob na hindi mo mabitawan, hindi mo maipaubaya sa Panginoon, hindi ka makakapamuhay ng kasiya-siya. Hindi ka makapamumuhay ng life to the full na nais ng Panginoon para sa iyo. Bakit? Kasi ang tigas ng puso mo, ayaw mong bitawan. Sinong talo? Yung tao bang masama ang loob mo? Hindi. Ikaw ang talo. Dahil may dulot din yan, stress. Nakakatanda yan, nakakakulubot ng balat yan. Kung pakakawalan mo yan, kung bibitiwan mo yan, papaubaya mo yan sa Panginoon, tiniyak naman ng Panginoon sa atin lahat. At syempre, yung application na alam mong pinatawad ka ng Panginoon sa lahat ng kasalanan, kinakailangan matutunan natin na magpatawad tayo sa ating mga kapwa. Next.
Huwag makiapid. Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Actually, yung pakikiapid po kahit sa mananampalataya o hindi po talaga karapat-dapat yan. Higit lalo kung mananampalataya ka na papasok ka pa sa pakikiapid. Okay? Sa English po kasi sexual immorality. Sa mananampalataya po, mga kapatid, kahit Kristiyano ka na, alam po ng Diyos na kahit Kristiyano ka na, pwede ka pang malagay sa sitwasyon na ikay papasok sa sexual immorality or pakikiapid. Ano ba itong mga yan? Sino ba yung mga yan? Ang sexual immorality po, ito po ang mga nangyayari sa pagitan ng dalawang tao na hindi mag-asawa. Kahit po sa mga kabataan na magjowa lang, papasok sila sa ganoong kalagayan, ito po ay pakikiapid. Kaya po ito'y panawagan sa lahat ng mananampalataya, hindi po karapat-dapat para sa isang mananampalataya na papasok ka pa sa kalagayan ng pakikiapid or sexual immorality. Ito po ay blessing, ito po ay biyaya ng Diyos sa mga mag-asawa for procreation and for enjoyment being one na pinag-isa kayo ng Panginoon, isang lalaki at isang babae. Hindi po ito'y binibigyang kapahintulutan sa mga magjowa, lalo na sa mga mananampalataya, sa mga kabataan. Okay po, napakalinaw po niyan. Tignan natin yung verse 17. Sa 16, sabi dito, pag-ingatan ninyo na huwag may kiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na spiritual, tulad ng ginawa ni Esau, ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos, hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanyang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y tinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Ano bang tinutukoy po dito? Sa kasaysayan po kasi, si Esau at Jacob, sila po ay kambal na anak ni Isaac. No? Si Esau po ay isang hunter, si Jacob naman po ay ando siya sa bahay, nagluluto siya. No? Si Esau po, nang umuwi siya, gutom na gutom. Siya ang panganay sa kambal. Gutom na gutom. Sabi niya, Tol, gugutom ako. Ano ba yung niluluto mo? Beef stew. May sabaw. Uy, mukhang masarap yan Pengi ako. Sure! Hindi ito yung actual naman sinasabi sa Bible para lang maunawaan ninyo. Sure naman, bro. Smoke, bro. Bibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Sige na, dami mo namang satsat, gutom na ako Ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay, bibigyan kita ng sabaw. Oo naman, sige na akin at gutom na ako. Sa'yo na yung pagiging panganay, ang pakialam dyan. Yan. Sa madaling sabi, nung binigay ang sabaw, kapalit ng kanyang pagiging panganay, sa panahon natin, hindi na masyadong big deal yan. Pero sa panahon nila, napakalaking bagay po ng pagiging panganay. At binaliwala ni Esau ang kanyang pagiging panganay kapalit ng isang mangkok na sabaw. Kaya nung ninanais pa rin niya na ang pagpapala ay ibigay sa kanya, kasi po ang blessing sa panganay. Kahit po sa hatian ng mana, 66% sa panganay, 33% sa bunso. Doble. Kaya lang, para sa isang sabaw na hindi na siya nag-isip yung kahalagahan ng kanyang pagiging panganay, na baliwala ito. Ganon din po ang mangyayari, mga kapatid. Sa mga kapatid o sa mga tao, sa mga mananampalataya na papasok sa kasalanan ng pakikiapid. Bakit? Papasok ka sa kasalanan ng pakikiapid para sa ilang minutong kaligayahan ng laman. Pero yung bunga niyan, yung epekto niyan, minsan panghabang panahon.
Nangyayari po yan. Ito po ay tagubilin sa lahat ng mga mananampalataya. 5 minutes of physical enjoyment of the flesh, hindi ka na nag-isip, hindi mo na naisip na hindi mo na naisip na hindi nais ng Panginoon para sa iyo na hindi yan ang asawa mo pero papasok ka sa ganang sitwasyon. Hindi mo na naisip dahil nangingibabaw ang tawag ng laman. Ganon din ang nangyari kay Esau at kay Jacob. Hindi na pinahalagahan ni Esau ang kanyang kalagayan bilang panganay, mas pinili niya ang mainit na sabaw na nakalagay sa isang mangkok kaysa sa kahalagahan ng kanyang pagiging panganay. Yun po ang nangyari. Yun din ang mangyayari sa hindi ka na nagkaroon ng time mag-isip. Tutuloy ko ba ito? O tatanggihan ko ito? Alam niyo yung nangyari kay Joseph the Dreamer? Si Jose, na anak ni Jacob. Tinutokso siya ng asawa ng boss niya, ni Potiphar. Asawa ni Potiphar. Kasi poging-pogi siya kay Jose. Jose, ang pogi-pogi mo naman, ang bango-bango mo. Halika, sipingan mo ako. Hoy! Ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ko ang lahat ng kanyang kayamanan, ng kanyang buong sambayan, pero hindi ka kasama sa ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ko. Sige na, huwag mo na itindihin yung sinasabi ni Potiphar, halika na, sipingan mo ako, Jose. Anong ginawa ni Jose? Tumakbo siya. Bakit? Dahil hindi may tutumbas sa kanyang relasyon sa Diyos yung ilang minutong pagpapakasasa sa pita ng laman. Ang napakagandang tugon ni Jose, tumakbo siya. At iyan po ang nararapat sa bawat mananampalataya na malalagay sa sitwasyon na iyon. Mag-isip kang mabuti, mas mainam pa, halimbawa, sa magjowa, magrelasyon, mga bata pa kayo, hintayin niyo yung araw kung kailan ninyo karapat-dapat buksan ang regalo na yan ng Panginoon kapag meron na kayong authorization ng Panginoon bilang mag-asawa. Okay? Ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Kung ilalapat natin yung 4 na bagay na yan, magagawa natin. Kung sakali po, pinahirapan lang ba tayo ng Diyos? Kaya niya pinagagawa sa atin yung 4 na yan. Yung makipagkasundo sa lahat, magpakabanal, huwag magtanim ng sama ng loob, at huwag makiapi. Pinahihirapan ka lang ba ng Diyos? Kaya niya pinagagawa? Hindi. Kapag nagagawa mo yan, nasusunod mo yan, ikaw rin naman ang panalo. Tayo rin naman ang panalo. Well, everything na nagagawa natin, na ninanais ng Diyos sa buhay po natin, ito ay para sa ating ikabubuti. Ngayon, meron pong malaking katanungan. Next, mahirap ba itong gawin o sundin? Totoo, napakahirap gawin at napakahirap sundin. Magpakatotoo po tayo mga kapatid bilang mga tao na may kanya-kanyang kahinaan. Napakahirap gawin at napakahirap sundin. Pero ang tanong, imposible ba? Hindi. Dahil po may mga talata rin sa Biblia na nagsasabi na, oo, mahirap siyang gawin pero hindi siya imposible. Ang sabi dito sa Genesis, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang mahirap para sa akin. Sa Luke chapter 1, sapagkat walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit kuya? Yan naman ang tinutukoy mo. Puro ang Diyos ang gagawa. Totoo naman, walang imposible sa Diyos, walang mahirap para sa Diyos. Oo. Kaya ako sinasabing, kaya nating sundin, kaya nating gawin, hindi imposibleng magawa natin. Bakit? Dahil ang banal na spirito na mananahan sa isang mananampalataya ang magbibigay sa atin ng ng kakayanan na masunod ang ninanais ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magiging posible na magawa ko ang ninanais ng Panginoon dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nanahan sa akin.
na ipinangako ng Panginoong Hesus sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. There is power. The power of the Holy Spirit will enable us na masunod lang, maging mamuhay ng mapayapa, ng magpakabanal, ng huwag magtanim ng sama ng loob, ng huwag makiapid. Hindi natin kaya on our own. Pero kung mananampalataya ka ng Panginoong Hesus, nasa iyong banal na spirito, siyang magbibigay sa atin ng kakayanan dahil siya may kapangyarihan na magawa natin, masunod po natin ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Ito po ay tagubilin sa lahat ng mananampalataya. Napaka-konti, 4 na bagay lang, di po ba? Pero diyan na po ako nagtigil Diyan na po ako nagtapos Kasi nais ko na mabigyan natin ng panahon na hindi natin tatapusin agad itong chapter 12 kasi napakaganda po na tagubilin ito sa lahat ng mananampalataya. Dahil baka ma-overlook natin, okay lang naman magtanim ng sama ng loob, okay lang naman yung hindi ka masyadong, okay lang yung may kagalit. Hindi! Hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya po yan nakalagay sa banal na kasulatan, isinusulat sa mga mananampalataya at may mga ibang mga verses na nakasuporta na kailangan natin gawin. Bakit? Mahalaga po yan. Dahil yan ang nais ng Panginoon sa buhay ng isang tao na sinasabi niya, ako ay alagad, ako ay tagasunod ni Kristo.